Papalampasin pa po natin itong bungahan na ito. Then after that, ganito na po ang gagawin natin sa talong. Halos ang natitira lang sa kanya pa isa-isang dahon. Tapos yung puno niya po ay kita mo healthy pa, buhay na buhay. Kasi nga po dito sa mga organic na nilagay natin. Ayan o, puro organic pa po yan. Ito eventually magkakaroon pa po ito ng suloy. Ito. Yan, magkakasuloy po yan dyan. At gaganda pa rin yan, ano? Kasama to. So nagtira lang tayo ng mga pailan-ilang dahon. At dito na naman, magpapanibago na naman to. Mas madaling i-maintain sa peste. At saka parang may bago ka na ulit na talong. So after 30 days na ginanito nito, ang bunga niya na naman ay nakasabit na naman dito. So wala pong magiging problema na naman sa pag-aasikaso. Hello mga kagrit, November 11, 2023. Pang 8 buwan na po itong ating pinutol na talong. Ngayon po ipuputulin ulit natin. Pero before that, kailangan nating mag-decide ng maigi. Kasi marami pa pong bunga itong talong na ito. Dahil nga dito sa organic na nilalagay natin na purong organic, ay napakaraming bunga, no? Wala pong synthetic fertilizer na ginagamit ito. Alam nyo po ba? Tapos nilulusaw lang natin ang bioenzyme sa mga pagitan natin ng mga talungan, yung mga pinuputulan natin. So, yun lang po talaga nito. Kumbaga ito natural na nabubuhay ng talong na ito. Pero ang dami pa rin bunga. Nakikita nyo naman po, no? Sabit. Damukal pa rin ang bunga. At mas magaganda po ang bunga ngayon, ha? So sa unang tingin ko pa lang talagang hindi ko na ito puputulin muna ngayon. Pero para lang sa demonstration, magdi-demonstrate po ako ngayon sa inyo kung paano po ang tamang pagpuputol ulit. After po nitong bungahan na ito, sigurado magpuputol na po talaga ako. Yung mga bunga niya kasi ngayon walang masyadong mga tama ng fruit borer. At saka yung mga shoots niya ay walang mga shoot borer. So ibig sabihin ito, hindi po ito yung tamang time ng pagpuputol. Hintayin natin talaga na medyo kumbaga losyang na itong ating talong before natin putulin. Yung tipong wala siyang pakinabang, yung medyo nagbibigay na lang siya ng sakit ng ulo, those are the moments or those are the right time para tayo magputol ng talong. So as of now, hindi po tayo magpuputol ng talong. Napakarami pa pong bunga at napaka-healthy pa ng ating talong na ito. So yung kikita nyo naman po yung mga bunga nakasabit na yan. Sayang naman kung basta mo na lang puputulin yan. At saka medyo maganda rin po ang presyo ng talong ngayon. So ang plano ko po, bukas ako magpapakyaw nito ng putol ng talong, pero i-cancel ko muna. Now, for the sake of demonstration, nandito na rin naman tayo, may dala tayong itak. I-explain ko po sa inyo kung paano po ulit natin puputulin itong talong. Pangalawang putol na po ito. Ang kanyang puno po kasi ang nagiging sibulan o suluyan ng mga tangkay na bubunga ng maganda, no? So yung puno nito parang yun na lang yung nagiging lupa. Pero since siya po ay pinutol o na-pruning, mas mabilis po siyang bubunga. Within 23 days hanggang 30 days, mag-start na po tayong magputi ng malinis na talong. So, ano ba ang pakinabang nito? Ang pakinabang po, syempre, yung talong mo mas matitibay, no? Kasi yung puno po, hindi na po basta-basta tutumba yan. Talagang matibay na po talaga yan. Tapos, malinis ang talungan, madaling i-maintain. Malinis po siya at saka sa peste, hindi rin siya masyadong pepestehin. At kung magpepeste man, madali mo siyang i-sprayhan kasi nga po, mababa lang po yung talong. So parang, basically parang meron ka lang talong na mga nasa 50 to 60 days ang edad. Ganun lang po ang sistema. Kita nyo naman po kung paano tayo mag-harvest dito, kung gaano karami, no? Ang sekreto lang po talaga ng lahat ng ito ay yung buhay na lupa. So, just the same, katulad po sa palay, ganoon din po sa gulay, no? Pag buhay ang lupa, hindi mo sinusunog ng synthetic fertilizer yung mga microorganism, ganoon din po, magbibigay din sa inyo ng dire-diretsyong bunga yan. So, yung principle of nature, ito po yung ina-apply natin dito. Kung ano po yung principle na ng nature, kung paano yung mga damo, dire-diretsyong namumunga, dire-diretsyong buhay nila. Yan, lalo-lalo na po dito sa talong, halos mga nasa 3 years, saka ka magpapalit eh. Kasi nga po, ito hindi po, ang indication na talagang hindi na po pwede ang talong pag nakita nyo yung puno at tinuktok mo yan na ang puno niya ay malutong na, matigas na,
at hindi po berde yung loob, yan po ay indication na kinakailangan na po nating mag-replant ng talong. So this time around ay tuturo na naman natin sa inyo kung paano ang pag-pruning o ang tawag dito ay pagraraton. Parang pinasibol ulit natin yung talong. Wala tayong mapili na walang bunga So marami talagang bunga. Pero para lang for the sake of tawag doon, demonstration. Meron na akong itak doon sa mga nagrereklamo Naitak na tayo. Pangalawang putol na natin to. Ma-harvest natin sana next another 4 days. Ma-harvest natin to. Ayan Okay. Ayan. Pakita mo. Ito yung dating pinagputulan ko. Ito yung mga dating pinagputulan ko. Mas maliit na ngayon ang gagawin natin sa puno. Kung dati nandito ang putol, ngayon mas lilitan na natin. So ito yung organic dami. So talagang buhay na buhay talaga ang talong dyan. So ito magsusuloy na naman ng panibago. Yan, ito. Dito mapupunta ang concentration ng bunga ngayon. Sa mga natira na yan. Okay, pa isa. Tignan natin ito isa, so sayang yung bunga pero may choice. Kailangan na natin labasin. Daming bunga. So hindi natin kasama sa tinatayan. Saan ba yan? Saan dyan? Tanggalin yung dapat. Tayo muna. So ito na nga po ginawa natin sa talong. Papalampasin pa po natin itong bungahan na ito. Then after that, ganito na po ang gagawin natin sa talong. Halos ang natitira lang sa kanya pa isa-isang dahon. Tapos yung puno niya po ay kita mo healthy pa, buhay na buhay. Kasi nga po dito sa mga organic na nilagay natin. Ayan puro organic pa po yan. Ito eventually magkakaroon pa po ito ng suloy. Ito, yan, magkakasuloy po yan dyan. At maganda pa rin yan, tama to. So nagtira lang tayo ng mga pailan-ilang dahon. At dito na naman, magpapanibago na naman to. Mas madaling i-maintain sa peste. At saka parang may bago ka na ulit na talong. So after 30 days na ginanito nito, ang bunga niya na naman ay nakasabit na naman dito. So wala pong magiging problema na naman sa pag-aasikaso. So yan, papalampasin lang natin yung bungahan na talong na yan. Siguro mag-extend tayo ng mga at least 4 na harbisan pa. Then gaganito na natin lahat yan. Okay? Ito po ay pangalawang rato na natin ng talong ito after 8 months. Ito na po yung 8 months kasi March natin siya itinanim. Ngayon po is November.
So, kayang tumagal ang talong sa ganitong sistema, kayang tumagal ng 3 taon na dire-diretso, lalo na kung organic. Hindi na po kayo mag-replant, hindi na kayo magtatanim. Ang advantage nito, matibay ito sa sa tumbahan, matibay sa bagsakan. At saka actually mas magiging mabunga, mas magiging matibay pati sa peste ang ganitong sistema ng pagtatalong. Kumpara mo naman sa hahayaan mo siyang masukal na ganyan, mahirap magtrabaho, mahirap mag-maintain ng ganyang klaseng talong. Alright, so yun yung ating vlog sa inyo for today. Gusto ko lang ipakita sa inyo for the sake of demonstration na ito po ay pangalawang raton na natin ang talong ito. From March, mabot ng 4 na buwan, nagraton tayo. Ngayon po is pang 8 buwan, nagraton na naman tayo. Pero papalampasin muna natin kasi napakarami pong bunga. Kaya tingnan mo dito. Hindi natin pwedeng kasi kumbaga ito ma-abort yung bunga, napakaraming bunga. Dahil po yan sa organic, dire-diretsong marami siyang bunga. So papalampasin po natin yung bungahan na yan. Then after that, magrarato na po tayo. Alright, so yun po yung ating vlog sa inyo for today. Thank you very much mga Kagrit. Sundan nyo lang po yung ating channel, Noel Agri TV. Pakipalo nyo po at saka pakisubscribe dun sa ating YouTube channel. At kung may nakukuha po kayo dito sa ating mga teknolohiya na ginagawa, ay malaking pasalamat ko po kung ito po ay share din nyo sa iba. Thank you po!